tingnan dito kisame white na yan. Yung ano, MR16. Isang panel, tatang black, and then maglalagay lang kami ng ano dito mga boss ng bracket. Kaya meron naman solusyon din si Ona dito, ibab dito. Pag-aralan niyo ito. Randi, good morning. Nandito tayo sa Bulacan. Sama natin si Architect Lad tsaka si Rain. Umuulan, yan yata ang bagyo. Kagabi pa yun eh, kagabi lakas ng ulan sa Pampanga. Ayan, nandito na po tayo dito sa Bulacan project. Ito yung 200k na poste. Yan o, Archio, 200,000 yun. Ilipat daw. Ayan, pasok sa property o. Si Jervin, kapatid ni Sakalam. Ay mga boss, si Architect kaya po sumama din dito dahil pinag-aaralan po namin tong kanyang bakod. Dahil nga rin dito sa may poste. Tapos yung garahe, papasok yung sasakyan. Medyo alanganin kasi. Alanganin no? Atras dun. Atras yung back gate. Matanggal niya ini eh. Tapos medyo dapat magkakaigay ng mga nipin eh. At least kahit mga 1 meter lang siguro simula doon, no? O yung mga 1.5 para pasok ng ganyan. Kasi kung magkakaba, magsaking mahirapan. Mag-pick up yakin niya. Kung pick up, dapat nuluwang itong harapan. Kasi sa akin, sibukan ko na dyan, tumatama rito eh. Pagka pinasok mo doon, tapos ganyan mo, mahirap. Sabit. Talagang dapat ano ko ay ganyan. Isang 1 by 1 mo eh. 45. 1 meter by 1 meter, no? Pwede, kung lapat siguro yung gate. Ken. Bata kayo niya kilo. Ayun, gumanyan siya. Pwede. Pwede hanggang dyan, mga 6 meter. 5-6 meter siguro. 1 2 3 4 5 6 meters, so para lang kabuelo dun. Sliding o Swing bifold. 4 panel. 4 panel, dalawang bifold. Karakal na pa. Ito rin poste na to, problema. Ayan, so yan po yung posting 200k palipat. Pero tingnan natin kung dedirekta na po sa Meralco na i-report na kailangan ma-relocate.
Ayan, nung start namin to, halos ano rin, tagulan din yun. Ay, November po yata nung start po namin yung proyekto na to. So, ayun na. Halos ano na po ito. July tayo kayo. November, December, January, February, March, April, May, June, July. So, 8 months na po ito. Ang nangyari kasi dito sa project na to mga boss, ito po yung ano natin, first time natin gumamit ng AAC, which is yun, first time na-delay yung AAC ng 2 months. Tsaka sa ano rin, sa weather condition din, kaya na-delay din. Pero ayan, ongoing na. Ayan, silipin natin sa loob. Ayan o, puti na. And then ito, pag-uusapan pa po namin ni owner to. Wale, ito po yung pinoproblema namin ni owner. Gusto sana namin matanggal po itong poste na to, dahil yung canopy po kasi rito sa may harapan, i-connect na namin sa perimeter, sa bakod, para po may protection din itong main door nya. Yung main door nya, ano po ito, oversize. Ano po yung size ito, 9 feet by 4.5 feet. Yan, malaki po yan. Yan na po yung pinaka ng main door. So nagdagdag na rin tayo ng mga tao rito. High ceiling po ito. Kasi na yung mga groove. Siya. There's taco. Lalagyan pa po na kami yan ng design na butas para siyang magmukhang concrete panel. Ayan, pagkatapos po ito, ang color nito is gray, para siyang cement finish. Tapos yung ceiling nya, ayan, yung pong mga tubular na nilagay natin ngayon is pipinturahan po ng wood look. Tapos yung ceiling black, yung kanya pinaka background. And then dito sa sunken, ito rin yung isang issue rin dito. Meron po siyang sibol, ano, nagkakasibol siya dahil dito sa kabila tumataas yung tubig, dahil doon po yung bagsak ng tubig. So nagkakasibol siya rito. Ang gagawin po namin solusyon dito, pagka po pininis namin to, i-apply po namin ng waterproofing negative side yung gagamitin natin. Although sa kabila waterproofing din naman po yung wall doon. So pagka ginamit ka na waterproofing pala to, siyempre obserbahan muna natin bago po namin ipipinish to. Dapat wala po siyang sibol. Nababa na po kasi ito, halos sa pantay na nung kalsada. Yung elevation nito, yung level nito. Mas mababa pa yata to sa kalsada. So kaya yan, pagka malakas yung ulan, magkakatubig yun, lumalabas dito. So, hindi pa naman na-finish yan. Ipapapinish ko pa yan, and then waterproofing ng negative. Meron pong ganun, meron pong waterproofing na ginagamit talaga sa loob. Pagka sa loob yung leak, so mag-apply tayo or gagamit tayo ng waterproofing na negative side. Ayan. Ayun na yung group niya mga boss. Patapos lang natin yan, hindi pwede na sila mag-stack. Tapos yung mga column, may mga nosing yan. So mas gusto ni owner na ganyan na may nosing. Talagang na lumilitaw yung kanya pinaka design na structural or industrial finish. Ayan na siya. Then meron pa po nga dito yung butas. Ayaw nga din na. Aki. Ito yung master. Ay, yung master. Okay na. Ayun po yung ceiling. Ano po ito? Ceiling panel. Pang ceiling po siya. Pwede rin naman sa pang accent wall yung na to. Ceiling panel na to. And then yan din. Lalagyan din ng groove yan. Ay, naka-layout na. Guguhitan din po yan. Although yung pong ginamit namin dito is sa AAC block. So malambot lang siya. Hindi naman ganun katigas na lagyan ng groove. Lahat po ng wall dito sa loob, gaganyan po siya. Lalagyan ng groove and then stucco. Yan yung mga pintor. Bali, apat kayo na ilagdag, apat sila. Apat sila nalagdag ngayon, so mayroon pang dalawa. So 6 na yung mga pintor natin para mapabilis na.
Ayan siya, mga boss. Ayan yung lalagyan ng group, and then ito yung mga butas. Para siyang concrete panel talaga na nilagay dyan. Ito yung pala yung ano, ginamit namin pang ceiling. Bala yung lapad nito is 30 cm. Tapos yung kanyang haba is nasa 2.95 meters. So, nabili ko po ito sa San Fernando, Pampanga. So, kung naghahanap kayo ng ganito, sa tapat ng Wilcon Depot sa may Mexico, doon sa may ano doon, factory outlet. So, doon ko nakita to. Ayan, itong ceiling panel na to. 30 cm by 2.95 yung kanyang ano, size. And then dito sa CR medyo madilim. Ayan. Ito tiles po ito. Kasi kailangan po naka-tiles yan dahil lagi mo nababasa, and then yung moisture. So mas maganda tiles. Ayan, medyo madilim siya. Ayan, malaki po ito. Tapos meron siyang enclosure dito. Ganun din sa shower area, sa kanyang vanity, and then water closet dito sa kabila. Ito yung pinaka anong tawag dito? Ito yung walk-in closet. Napakalaki po ng walk-in closet niya, mga boss. Para din siyang kwarto. Ang laki niya. So naman dito lang, plain ceiling lang yan. Ay, master bedroom. Ang ganda. Lahat po ng wall dito, lalagyan po ng groove. Medyo medyo mabusisi pa. Igugruban. And then ito yung kanyang pinaka service area. May lababo. Tapos yun, naglagay kami ng ventilation doon para lumiwanag at tapos may hangin din na pumapasok. Dati kasi wala po yan. Ito yung garahe. Ayan. Ayan yung garage. Ayan, umuulan. Yan yung po pinag-aaral namin ni architect na paano namin madidesign yung gate para makapasok ng walang maging aberya itong pagkapumasok yung sasakyan. Ayan, shoutout kay Kuya Jojo. Tulog yung pusa ko. Ayan, kinulayan nila yung pusa ko. Nano ini? Nano yung legad ang ini? Ha? Pilox? Sino naglagay dito? Ayun na, may yung balahibo. Sino naglagay dito? Ha? Ano, tetingog yawa yung abatarin yung pusa ko. Para akin ulit ko muna ako. Ini pinturan nila ng Pilox. Sila yung pusayan. Pag bisa kain, asan? Ayun yung isda. Uwi na kita. Ayun, naloko ka nila dito, no? Ano yung ginawa nila sa'yo? Nagyan ka nila ng tato. Tanggal pa kaya to? Tanggal pa kaya ini? Pilox. Hindi palitan niya ito rin. Bagay mo dahil? Oo, dalawa to. Adwa na rin, diba? May wala yatin eh. Isa na wala. Ganito na. Wow. Hindi ko na purpose yun eh. Ayan mga boss. Ito po yung project. Akit tayo dito sa taas. And then yung ceiling na to, hindi ko lang kung nasabi ko na. Ganun din po yung kulay niya. Tulad dito sa master, yung pinaka tubular. Kukulayan din ng ganun. Ito dito, black. Black po ito. Color black.
Tapos yung tiles pala sa CR, pwede na natin i-prepare. Yung ano, deck. And then dito sa likod, pina waterproofing ko na po ito sa likod. And hindi lang nila ginawa ngayon dahil umuulan. You know, ayan mga boss, waterproofing. All exterior wall, papa waterproofing ko po yan para talagang watertight. Nagsasample na po kami ng ano dito. Hey, stako. Ayan na siya. So pagka natapos po ito, alas ganito po yung kulay niya. Cement finish. Pero meron pa po ano to, lalagyan din ng group to. Stako. Ang ginamit po namin stako dito, yung ano, contact. Shout out kay Sir Michael. Ito po yung supplier natin sa ano, stako. Ayan, and then yung pangano namin dito, itatapot pa ng ano to, ng mat. Ayan. So ito rin po, magiging ano din po yan, gray din po yung color nito. Ayan. Maliban lang sa kisame, siguro yung kisame white na yan. And then meron tayong strip light, tapos ceiling fan po sa gitna ito, ceiling fan. And then yung mga ilaw nito mga boss, pin light po ito na yung ano, MR16 na ano, tatluan. MR16 yung pong pin light na maliliit na bulb. Yung may tatluan nun, isang panel, tatlo yung bulb nya. So ganyan po ilalagay natin. Ganon din po dito sa high ceiling. Ganyan po yung request ni owner din. Tapos ito, pipinturahan na lang black. And then maglalagay lang kami ng ano dito mga boss, ng bracket para sa mga ilaw. Ayan, maglalagay kami ng bracket dito. Tapos black na lang po yan. Painted siya ng black. Okay, okay na? Oo. Karton, nani karton? Yeah. Ayun, tingnan nyo naman to poste, nasa loob ng property. Tapos tatamaan pa dito sa main door. Di bali sana kung nandito sana siya. So nakaiwas siya. Ay, nasa gitna po mismo. Ay, napaka ano po nito, napakalaking ano nito. Kaya meron naman solusyon din si owner dito. Iba-blackout po namin to kung talagang hindi po mamumove yan. So ayan, okay na. Ano na rin ni Arky yung kanyang ano dito. Pag-aaralan niya tong location na to para maginhawang pumasok yung sasakyan. Sige, thank you. Mga nakimongan. Ayan, nandito na tayo. Ayan, pinakaya ko na ng cat food si ano, si Mingming. Mingming. Yung mga to, no? Bigyan nila ng Pilox. Bakit ko lang dyan. Meron din po ang alagang pusang bago rin. Nandun sa kabila yung yung bago. Yung bago si Mingming. Bakit ko dyan. Tubig mo ha. Yung tubig niya, yung larawan niya. Pag na to.
Gutom sinunod. Tubig. Ito. Ano ka? Ang bulo ng karaman. Ito. Anong kain. Kami. Sige. Saan ka lang?